At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pang-apat na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Attorney Tomas sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Nako, mabigat ang kondisyon nato nito sa atin para mapanalo tayo. Napakaganda ng alok ni Atty. Tomas. Mabigat. Gamitin natin yung campaign pan na ibinigay ni dating Vice Mayor Tim Prusio para ibayad natin sa serbisyo niya. Parang mahalang sinisingil niya kagawad adong. Medyo mataas. Alam nyo mga kasama, medyo mahal ng konti kung ibabayad natin lahat ng campaign pan natin sa kanya. Pero sigurado naman na panalo tayong lahat at walang matatalo. Kaya pagkaisa na lang natin na desisyon na nito dahil ayaw kong matalo. Gusto kong maging kapitan. Kung matatalo ako, baka hindi na ako kakandidato sa susunod na halalan. Kaya, pumayag na kayong lahat, mga kasama. Tama ang sinabi ni Kagawad Asyong. Kahit mahal ang TF ni Atty. Tomas, sigurado naman na panalo. Oo, kaya pumayag na kayo para matapos na ang meeting na ito. Tutol kami dyan! Tutol kami! Kagawad Asyong! Ano? Kung ipipilit mo, kagawad! Kinalulungkot namin! Malungkot kami, kinalulungkot namin. Mananatili kami sa grupo sa balit! Hindi ka namin susuportahan! Ano? Kaya nasa iyo! Kung ipipilit mo ang gusto mo! Tama! Tayo na mga kasama! Tayo na! Sandali lang mga kasama! Pakinggan nyo muna ako! Sandali lang! Sandali lang po. Pakinggan nyo munang makapagpaliwanag si Kagawad Asyong. Sandali lang po. Ayaw na namin pakinggan ang sasabihin niya! Tayo na mga kasama! Tayo na! Nako! Patay! Ang gawad adong, anong nangyari? Bakit umalis ng mga kasama ninyo sa grupo? Nako, boy. Malaking problema ito. Bakit kagawad? Nagkaroon ba sila ng problema? Oo, boy. Iwan ko kung maayos pa namin ito ni Pari Asyong. Galit na galit ang mga kasama namin sa kanya nang sinabi niyang gagamitin na lang pambayad kay Atty. Tomas yung campaign pan namin na ibinigay ni dating Vice Mayor Tim Prusio. Hayon, nagsialisan sila. Hindi na sila napigilan ni Pari Asyong. Naku, malaking problema nga ito. Delikado, napakalakas ni Kapitan Karyong kung di napapayag ni Kagawad Asyong ng mga kasama nyo. Malaking posibilidad na matatalo kayong lahat. Naku, ano kayang magandang gawin dyan, boy? Para makapagkasundo sila? Hindi ko alam, Kagawad. Kailangan mapag-usapan ninyo ni Kagawad Asyong yan. Nako, wala na rito si Pari Asyong. Nang umalis ang mga kasama namin, umalis na rin sila. At inabula sila para kausapin, pero talagang ayaw na siyang kausapin ng mga kasama namin. Naku, delikado ito, Kagawad. Masisirang pangarap ko. Kung matatalo si Kagawad Asyong, maglalaw na rin parang bula ang pangarap ko na maging chief CBO. Kuna, 14 na buwan lang
2025 barangay eleksyon na. Parang kinakabahan na rin ako. Balita ko kasi matinik daw ang attorney Tomas na yun na magmaniobra ng mga ganitong halalan. Alam daw niya ang diskarte kung paano niya papanalunin ang kandidatong makursunadahan niya. Kung gano'n, marurumihan na naman ang politika dito sa amin. Hindi sila patas lumaban. Pandaraya ang alam nilang paraan na para sila'y manalaw. Nandito na pala si Bayaw galing sa opisina niya. O Bayaw, naku, may ibabalita ako sa'yo at tiyak matutuwa ka. Ano yan, Bayaw? Bayaw, nakita nila ang Bring na habang nagbi-meeting sila asyong sa bahay ni Adong, bigla silang nagsalisan at nagtanong daw sila sa mga kapitbahay nila. At ang sabi, nag-away-away daw sila dahil ipinipilit ni Asyong na gastusin yung campaign fund nila na ibinigay ni dating Vice Mayor. Pero ayaw nang makasama nila sa grupo. Kaya yun, malaki ang problema nila ngayon. Ano? Kailangan may parating kay Mayor Gustalbo ang balitang yan, Bayaw. Siya, matutuwa siya. Ay, oo, Bayaw. Nako, parang nakikita ko na ang tagumpay mo, Bayaw. Mananatili kang punong barangay. Kailangan mag-iikot ang mga BHW, mga lupon, at ang 4 na CBO. Hindi kita pababayaan, Bayaw. Tutulungan kita. Kailangang manalo ka para mailaban kitang ABC President. Maraming salamat, Bayaw. Ang mabuti pa, Bayaw. Halika. Samahan mo ako at puntahan natin si Mayor at iparating sa kanya ang magandang balita na yan. Ala, Vice Mayor, nandito ka pala. O anong may paglilingkod ko sa iyaw? Mayor, katunayan, kasama ko si Bayaw. Pero may kausap pa siya dyan sa labas. Kailangan maiparating ko sa iyo ang magandang balita. Ano? Naku, Vice Mayor. Ay, ano ang akala mo sa akin? Hindi ako man nakakarinig ng magandang balita. Lagi akong nagsisimba, kaya lagi rin akong nakakarinig ng magandang balita. Nahango sa banal na aklat, ang Biblia. Mayor, hindi po yan ang ibig kong sabihin. Ano yung ibabalita mo sa akin, Vice Mayor? Mayor, pinamanmanan kong isinagawang meeting nila Kagawad Asyong at ang mga kasama niya sa grupo nila doon sa bahay ni Kagawad Adong. Anong nangyari? Anong magandang balita iyang sinasabi mo? Mayor, nag-away-away na sila. Hindi na sila nagkakaintindihan at nag-back out ang mga kasama nila. Anong pinag-awayan daw nila? Pinag-awayan nila ang paggamit sa campaign fund nila na ibinigay ni Tim Prosyo. May mungkay si Kagawad Asyong na paggagamitan. Pero hindi pumayag ng mga kasama niya. Pero ipinipilit niya. Kaya nag-away-away na sila. Kaya yun, nagkawatak-watak na sila. Ano? Magandang balita yan. Pero kailangan malaman natin kung ano ang gusto sana ni Asyong na panggagamitan ng campaign fund nila. Sige, Mayor. Yan ang isusunod kong pamamanmana. Sige, Vice Mayor. Pamanmanan mo silang mabuti para lahat ng plano nila malalaman natin. At hindi sila makapormal nitong malapit ng 2025 barangay eleksyon.
Ang bait-bait talaga ni Atty. Tomas sa akin. At nahalata ko sa kanya na type niya ako. Napakakisig na talaga. Kung magtatapat siya sa akin, sasagutin ko kagad. Dahil sobra na ang karyong na yon. Talagang hindi na niya ako mahal. Humanda ka, karyong. Magpapasuporta ako kay Atty. Tomas. Para ako ang madalong punong palangkay at hindi ikaw. Nandito na pala ako sa harap ng pintuan ng bahay namin. Papasok na ako. Nako, upuwi ka bang pangit na matanda ka? Kuya, ano bang nangyari sa'yo? Bakit parang galit ka? Nakakahiya ka po niyang. Plano mo yatang makipagkamit sa Atty. Tomas Carapas na yun. Kuya, ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Nakakahiya kay Bayaw ang ginagawa mo po niyang. Matanda ka na. Nakikipagharutan ka pa sa Atty. Tomas Carapas na yon. Ay nako, ikinahihiya kita. Ha? Kuya, hindi ako nakikipagharutan kay Atty. Tomas. Nakipagkwentuhan ako dahil wala siyang kausap sa bahay nila. Wala yung asawa niyang si Alicia Gupeng. At ganun din ako. Nakakabulyong ako dito sa bahay dahil parang wala akong kwenta dito. Ganon. Kaya nakikipagharutan ka sa kanya? Ay, kuya, tama na. Nasasaktan ako sa sinasabi mo. Walang katotohanan yan. Hoy, Punyang, umayos ka. Kung hindi, palalayasin na kita sa bahay na to. Kuya! Sige, humupo ka. At mag-uusap tayo ng masinsinan. Pag-uusapan natin ang Atty. Tomas na yon. At kung magsisinungaling ka, baka mabaril kitang pagit na hayop ka. Friend, pinagalitan ni Vice Mayor si Aling Punyang? Oo, Pining. Kakausapin ko sana si Kapitan dahil tatanungin ko kung ano yung sinabi niya sa akin na gagawin kong resolution. Naubusan kasi ako ng load kaya hindi ko siya matawagan. Narinig mo ba kung ano ang sinabi ni Vice Mayor Agaton kay Aling Punyang? Oo, Pining. Narinig kong lahat ang sinabi ni Vice Mayor sa kanya. Anong sinabi niya? Sabi ni Vice Mayor, nakipagharutan daw siya kay Atty. Tomas. Nahihiya raw siya kay Kapitan dahil sa ginawa niyang yon. Malandi raw siya. Ang tanda-tanda na nagawa pang nakipagharutan. Naku, buti nga sa kanya. Sobra na kasi ang matandang yun Laging kawawa si Shirley noon sa kanya. Sinabi mo pa. At pati ako pinaghihinalaan niyang nakikipagrelasyon daw ako kay Kapitan. Totoo naman na nakipagrelasyon ka, di ba? Oo, Pining. Hindi Anong akala mo sa akin? Malandi? Hindi ako katulad ng ibang babae dyan na mang-aagaw ng asawa. Napakasinungaling mo talaga. Huli ka na. Ipinagkakaila mo pa. Kurtin kita dyan sa singit Nakita mo. Naku, talagang hindi totoo na may relasyon kami ni Kap. Nagturingan lang kaming parang mag-ama yun. Naku, friend. Bulahin mo na ang lelong mo. Wag ako. Ingat ka. Kung mahuli ka ni Rodolph, patay ka. Ano ka mo, Bayaw? Inimbestigahan mo si Punyang. Oo, Bayaw. Tinanong ko siya
kung anong napag-usapan nila ni Atty. Tomas Carapas. Ano namang napag-usapan nila, bayaw? Ay, nako. Isa palang dalubhasa sa political strategy ang Atty. Tomas na yun. At kinontrata niya ang grupo nila Asyong. Kinontrata ang ano, bayaw? Sabi sa akin ni Punyang, kaya raw niyang diskartihan kung paano manalo ang isang kandidato na hawak niya. Ganun ba? Baka hindi totoo, bayaw? At paano nila didiskart yan, ang daming watcher? Hindi ko alam, bayaw. Kinakabahan ako, baka totoo ang sinabi niya. Kaya pupuntahan ko si Mayor ngayon at i-report ko sa kanya ang sinabi ni Punyang sa akin. Sige, bayaw. Ikaw na ang bahalang mag-report sa kanya. Baka totoo na kaya niyang diskartihan. Ay, oo, bayaw. Kaya kakausapin ko si Mayor at tatanungin ko siya kung may kilala din siyang expert sa pandaraya na katulad ni Atty. Tomas. Alay, ikinalulungkot ko, Vice Mayor. Wala akong kilalang ganon kay Atty. Tomas. O natawagan ko ng lahat ng mga kaibigan ko pero wala rin silang alam Paano na kaya ito, Mayor? Kahit malakas sa survey si Bayaw. Kung dadayain naman nila, wala tayong magagawa. Alay, kailangan makumpirma natin kung totoong dalubhasa sa political strategy ang Atty. Tomas na yaon. At kung kaya nilang imaniobra ang butuhan. Ang pagkakaalam ko walang nakakagagawa niyan dahil protektado ng pamahalan niyan. Yun din ang pagkakaalam ko, Mayor. Pero maraming naniniwala sa kakayanan ni Atty. Tomas. Alay, kung gano'n ay kailangan na maireport natin ang bagay na yan sa kinauukulan para mahuli nilang mga mandaraya. Alay, may kumakatok. Hindi na kalakyan. Pumasok ka na. Magandang araw po sa inyo, Mayor, Vice Mayor. Alay, ikaw pala kagawad Gusteng. Halika. Maupo ka. Kagawad Gusteng, bakit ka nagpunta rito? Anong balita? Vice Mayor, may magandang balita. Ha? Anong magandang balita yan, Kagawad Gusteng? Umatras sila Kagawad Asyong sa kondisyon ni Atty. Tomas. Ha? Alay, anong umatras? Anong kondisyon niyaan? Kondisyon na nagbibigay sila ng 200 milyon kapalit ng pagmamaniobra niya sa halalan. Ano? Mayor, magandang balita nga ito. Alay, yan. Wala na kayong problema. Hindi na nila kayo matatalo ngayon. Dahil hindi nila kaya ang presyo ng serbisyo ni Atty. Tomas. Hindi ko na talaga kaya. Pinagkaisan ako nila Kuya at Karyaw. Wala nang nagmamahal sa akin. Hindi ko na rin makontak si Runito. Baka nagbalit na siya ng SIM card niya. Pati account niya sa social media ay wala na rin. Parang ininlock niya ko. Ano ba itong naging kapalaran ko? Wala nang nagmamahal sa akin. Pakiramdam ko galit na ang mundo sa akin. Kung pagbabawalan nila ako makipagkita kay Atty. Tomas, malabo na ang pagharap kong maging punong barangay. Kaya mabuti pa sigurong magpakamatay na ako. Maghahanap ako ng tali. Itatali ko sa lingkaw. Tapos, aakyat ako sa puno ng bayabas. Ayun, yung tali ng kalabaw ni Dantoy.
Yun na lang ang gagamitin kong pagpapakamatay. Buyang! Parang may tumawag sa akin. Sino kaya yun? Buyang! Andito ka! Halika! Lumapit ka sa akin! Ha? Si Atty. Tomas Carapas. Sasakyan niya pala yung nakaparada sa tabi ng kalsada. Lalapit ako sa kanya. Anong ginagawa mo dito, Abogado Tomas? Sino ang hinihintay mo? Mabuti pa pumasok ka dito sa sasakyan ka. Bilisan mo. Baka may makakita sa'yo. Oo, sige. Papasok na ako. Halika. Samantalahin natin ang pagkakataong ito. Sumama ka sa akin. Ha? Saan tayo pupunta, Atty. Tomas? Saan? Saan kaya dadalhin ni Atty. Tomas si Aling Punyang? Mga gilo naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Atty. Tomas sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert De Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!